Hi guys! Welcome to my channel. Magandang buhay sa lahat. Ngayon, kakagising ko lang at nandito ako sa loob ng kwarto ko. Kakabangon ko lang sa higaan at kakabukas ko lang ng pintuan ng kwarto ko. Pero sa pagbukas ng pintuan ng kwarto ko, bumungad sa akin ang sikat ng araw at liwanag sa labas. Sobrang init at sobrang liwanag sa labas. Actually, alas 12 na ito ng tanghali. At ngayon, ipapakita ko sa video na to ang labas ng kwarto ko. Dito sa labas ng kwarto ko, meron akong favorite spot. Ito ang dining table set. Dito nakalagay yung mga gamit ko na personal, kagaya ng mga kagamitan sa pagkain, drum na pang-stock ng tubig, super kalan, at syempre, dito din ako madalas naglalaba sa table set. Dahil medyo malayo yung CR na ginagamit ko at medyo may kalayuan yung lababo na ginagamit ko. Kaya nakita nyo na yung kapaligiran. Dito sa table set na to, ito ang pinaka-favorite spot ko. Yung kwarto ko kasi, yan ang favorite place ko. Well, dito ako ngayon sa kwarto, sa pintuan. Pasensya na kayo hindi ko may papakita sa inyo yung loob ng kwarto ko kasi hindi pa ako nakakapag-general cleaning. Well, busy kasi ako sa trabaho at naging hectic ang schedule ko. Naging busy din ako sa love life, alam niyo naman. Kaya ngayon, nandito ako sa pintuan ng kwarto ko. Maliit lang ito. Good for one person. Pero nandyan din yung mga gamit ko na iba. Fast forward, dito tayo sa dining table set ko. Ipapakita ko sa inyo kung paano ako magtimpla ng kape. Ang favorite kong kapeng Barako. Maraming taong nakakaalam na mahilig akong magkape. Totoo yon. Kasi favorite ko talaga yan. Ang kapeng iniinom ko ay Barako, yung Nescafe Stick, pure black coffee at may konting asukal. Nagtitimpla na ako ng kape dito sa mug ko, sa favorite kong mug na color red. So dito sa dining table set ko, diyan ako lagi nagtitimpla ng kape, diyan din ako kumakain, diyan din ako tumatambay para mag-cellphone, at diyan din ako nakaupo para magluto ng foods ko. Usually, yan kasi ang favorite spot ko. So, diyan din ako madalas nagpapahinga. At syempre, diyan din ako naglalaba dahil may kalayuan nga yung ginagamit kong CR at lababo. So, diyan makikita ninyo, nagtitimpla ako ng kape. Bagong gising ako niyan at kakabangon ko lang sa higaan. Tanghaling tapat kasi. Dahil naka-rest day ako, kaya naman nagkaroon ako ng time para gumawa ng content at naging available ang panahon ko ngayon. So, fast forward naman din tayo. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano ako magluto ng sinaing. Pero syempre, tatagay muna ako ng kapeng Barako. So, nakikita ninyo, nagtitimpla ako ng kape. Maraming nakakapansin na medyo tumaba ako. Oo, dahil nagtitake ako ng vitamins, kaya malakas akong kumain. At higit sa lahat, yung jowa ko, alaga rin ako sa pagkain. Kaya ngayon, fast forward na tayo. Papakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng sinaing. Dito sa dining table set ko, dito ako nag-aasikaso ng mga process na ginagawa ko sa pagluluto. So, ito yung tasa, sukatan ng bigas. Dito sa kaldero, malinis na hugasan, dyan ako nagsasaing ng kanin. Usually, 3 cups ang sinasaing kong kanin. Pang isang araw na, pang whole day na. Kasama na yung tanghalian at hapunan. At kung may matitira man, ay almusal. Usually kasi ang almusal ko tuwing umaga is bumibili lang ako ng lutong almusal na take out sa labas. Minsan naman nagkakapit tinapay ako. Yung merienda ko naman kasi is tinapay kape lang naman din. Minsan, pagka nagustuhan kong lumabas at kumain ng food street, yun na yung pinaka-merienda ko. So, ito na nga, balik na tayo sa topic na nagsasaing ako. Nagtakal ako ng 3 cups. 3 cups, kasama na yung tanghalian, hapunan, at baon sa trabaho. Yan. Pero kapag minsan, 2 cups lang din ang sinasaing ko. Tanghalian, hapunan. Kasi minsan din, kapag kasi, nabili na lang ako ng ulam sa labas. Nagbabaon na lang ako ng kanin sa trabaho. So, fast forward, dito tayo ulit sa dining table set ko. Nahugasan ko na si bigas, nasukatan ko ng tubig, naisalang ko na sa super kalan at sinindihan ko na yung apoy. So, ngayon, nagkakape ako. Ngayon, at syempre, habang nagkakape ako, kukwentuhan ko kayo.
Nga pala, first of all, I would like to shout out sa mga 30 katao na nag-request at nag-message sa FB page ko. Dahil gusto nila, mag-upload ulit ako ng panibagong content sa vlog ko. At nag-aantay sila ng update ko para sa panibagong content ng vlog ko. So ito na nga, pinagbigyan ko na sila. Kaya maraming salamat naman sa suporta nila. So hindi ko na rin patatagalin habang nagsasaing ako at nagkakape, kukwentuhan ko kayo. Pasensya na nga pala kung ngayon lang ako nakapag-content at nakapag-vlog kasi these last few months, naging hectic ang schedule ko sa work. Palagi akong busy. Sumabay pa na busy din ako sa love life. Siyempre, may mga gala kami ng chubby ko, may mga bonding kami. So, yung mga ibang travel vlog ko is na-cancel yon. Tapos, this past few weeks ng Holy Week, meron kasi akong duty sa trabaho. Kaya, naging busy ako sa trabaho at naging hectic ang schedule ko. Pero dahil nga may 30 katao na nag-message at nag-request sa FB page ko na palagi daw nila akong pinapanood at patuloy silang sumusubaybay sa lahat ng content at vlog ko, kaya nagpapasalamat naman ako sa suporta nila. Nag-request sila na nag-aantay sila ng update tungkol sa content at vlog ko. Kaya pinagbigyan ko sila ngayon, eto na. Maraming salamat naman sa message nyo, na-appreciate ko. Kaya naman, ngayong may panahon ako at free ang time ko, makakagawa ako ng content para sa vlog ko. Okay, mag-alala, dahil araw-araw na yan. At syempre, kahit busy ako sa work, isisingit ko pa rin yan sa hectic na schedule ko. Alam nyo naman, achievement ko pa rin yan. So ito na nga, fast forward tayo. Dito na tayo sa dining table set ulit. Naghihiwa ako ng mga ricado. So nakaredy na yung panimpla, nakaredy na yung mga lulutuin ko. So guys, welcome to our cooking show. At syempre, ano nga ba lulutuin ko? Walang iba kundi favorite kong ulam, ang chicken adobo with potatoes. Ngayon, nandito ako sa dining table set, nagbalat ng bawang, naggayat ng bawang, nagbalat ng sibuyas, nag-slice ng sibuyas, at nagbalat ng patatas, naghugas ng patatas. Ini-slice ko ito pa isa-isa. Dito medyo natagalan ako kasi niready ko pa yung mga ricado, yung chicken frozen, yung mga panimpla, yung kawali na gagamitin ko na may takip at siyanse, syempre hinugasan ko. So ayan na nga, medyo natatagalan lang ako sa pang-slice-slice nito, pero maya-maya din ay magluluto na ako. So maraming nakakaalam sa lahat na marunong ako magluto. Bakit nga ba? Syempre, yung mama ko naturuan akong magluto. 'Di ba, sinabi ko na sa inyo noon sa mga vlog ko na ang mama ko ay kapangpangan. So, syempre, sa partido ng nanay ko, lahat kami kapangpangan. Kaya natural na dapat ay marunong kaming magluto. So, ang mama ko talaga is siya yung pinakamagaling magluto sa kanilang magkakapatid. Pero lahat naman ng mga kapatid niya is marunong magluto. Kaya syempre, bilang kapangpangan at magaling siya magluto, kaming mga anak niya, kahit lumaki kami na may katulong sa bahay, tinuturuan niya kami na magluto ng pagkain. Para daw gusto niya, balang araw, mamuhay kami ng independent, kaya namin alagaan ang sarili namin. At syempre, para hindi nakakahiya sa magiging biyanan ko, at lalong-lalo na sa boyfriend ko, syempre, kailangan matuto ko magluto. Dahil pa nag-asawa ko, yun ang kailangan, na marunong ka magluto. So, habang nagluluto ako, ikukwentuhan ko kayo maya-maya ulit. So, ipapakita ko muna yung process sa inyo. Ito na yung ricado na na-slice ko. Yung patatas, yung mga bawang sibuyas, mga panimpla, chicken frozen, yung mantika. Nakasalang na yung kawali sa super kalan at pinaapuyan ko na. Sabay pinainit ko na si mantika. So, syempre, yung mga yan is grocery stock ko na binili ko lang sa Dali Store. So, si Dali Store is kapitbahay ko lang dyan sa labas at ilang metro lang ang hakbang mula dito sa tinitiran ko hanggang doon sa Dali Store. So, kaya doon ako lagi namimili ng grocery stock. So, ngayon naman, habang tumatagay ako ng kaping barako, ganyan talaga ako. Habang nagkakape is may ginagawa. Normal sa akin yun. Para hindi nasasayang ang oras ko. So, ito na nga. Igigisa ko na muna ang patatas. Ipiprito ko siya. Dito medyo toasted to. Kasi ayoko ng hilaw. Gusto ko yung lutong-luto. Kaya medyo matagal lang ako nagpiprito ng patatas. So habang nagluluto ako, kukwentuhan ko kayo ulit. Nabanggit ko nga sa inyo na ang mama ko at ang partido nila sa mga relatives namin is Kapampangan sa probinsya. So kailangan
kaming mga anak, kami magpipinsan, is kailangan marunong magluto. Hindi naman sa magaling akong magluto dahil hindi naman ako chef. Pero ang mama ko talaga ay magaling magluto dahil yun ang business niya talaga na sa probinsya namin. Yung nagluluto siya ng mga panindang ulam. So, syempre, lahat kami magkakapatid, kasama yung mga kuya ko, ate ko, naturuan kami magluto. Oh. Siyempre, naturuan kami magluto, kaya ngayong naman na namumuhay ako bilang independent is, kaya ko nang magluto mag-isa para sa sarili ko. At dumating man ang tamang panahon na magkaroon ako ng asawa, at pag naging mag-asawa kami ng chubby ko, is kaya ko siyang ipagluto ng pagkain. So, syempre, hindi naman sa pinagmamalaki ko na marunong ako magluto, natural yun. Dahil para syempre pa nag-asawa tayo, nagkaroon tayo ng anak, normal lang yun na marunong tayo magluto para sa pamilya natin. At nabanggit ko sa inyo na kapangpangan ng mama ko, kaya dapat lang na kaming magkakapatid ay naturuan magluto. So naturuan nga ako magluto ng mama ko, kaya ito ngayon, marunong na ako magluto ng ulam. So hindi ko na rin patatagalin. Habang ginigisa-gisa ko na itong patatas, hindi rin nagtagal ay hinango ko na. So, pagkahango ko ng patatas, dahil lutong-luto na siya, isusunod ko na next yung ipiprito ko na igigisa ko na bawang sibuyas na naka-slice na. So, igigisa ko na si bawang sibuyas. Totostahin ko to kasi ayoko ng hilaw. Pagkatosta nito, syempre, medyo may katagalan to. So, ayan. Marami nga palang nagtataka na mahilig daw akong magluto. Dahil doon sa ibang vlog ko nakikita nila is nagluluto ako. May mga nag-comment kasi doon. So oo, para sa akin kasi ang pagluluto is nakakatipid. Bakit? Sa halagang 100 sa timbang na kalating kilo, pag niluto mo na yon sa isang ulam na putahe, is kasya na. Good for 1 to 3 person, buong pang isang araw na ulam na yon. Pero sa kagaya ko na yung niluluto ko lang naman is para sa akin, so maraming tira dyan. Nandyan kasi nakapart na din dyan yung tanghalian ko, hapunan, at yung baon. So, kung may sobra is may matitira kinabukasan, yun yung almusal. Basta hindi pa siya panis, na almusal ko siya. Pero pag gaganyan na alam kong madaling masira is, syempre, ang ginagawa ko is binabaon ko na lang lahat para hindi masayang. 'Di ba? Kasi usually kasi ang almusal ko kasi sa umaga, kung di take out na almusal sa labas is kapit tinapay. Tapos ang merienda ko naman lagi sa hapon is street food or kaya't kapit tinapay. Mahilig kasi ako sa ganun pagkain. So, ayan na nga, napakita ko na sa inyo at nabanggit ko rin sa mga kwento ko na sa inyo yung mga detalye. So, hindi ko na rin patatagalin, ipapakita ko na yung process ng pagluluto ko habang sinisingit ko yung mga kwento ko sa inyo. So, medyo may katagalan yung paggigisa ko ng bawang at sibuyas dahil medyo tinutosta ko pa siya. Kung makikita niyo sa mainit na mantika. So, ito na nga, hindi ko na patatagalin. Ilalagay ko na si chicken frozen. Nahugasan na ito at napachop ko na ng pang-adobo style. So, ayan na nga, abang ginigisa-gisa ko siya, lalagyan ko siya ng timpla na betchin at asin. So, sinasangkutsa ko siya. Siyempre, sa aming mga kapangpangan, ganito kami magluto. So, nabanggit ko sa inyo na ang mama ko talaga magaling magluto. So, yung process ng pagluluto, yun ang tinuro niya sa akin. Pagdating kasi sa pagluluto, iba-iba naman kasi ang proseso. May mga Bicolana, may Ilocano, may Bisaya, may Kapampangan. So, iba-iba kasi ang process ng pagluluto sa procedure ng kahit sinong tao. So, bilang Kapampangan, ganito ang tinuro sa akin proseso ng mama ko. Dahil siya yung magaling magluto, ganito ang pagtuturo niya sa akin pagdating sa pagluluto ng pagkain. So, naipakita ko na rin sa inyo yung mga tinitimpla na nilagay ko. So, igigisa-gisa ko lang siya ng kaunti at isasangkot ko siya sa apoy ng 10 minuto. So, syempre, kailangan para hindi malansa, igigisa talaga siya. At ito na nga, hindi ko na patatagalin, tatakpan ko na siya within 10 minutes. After 10 minutes, fast forward, naisangkot ko na ng 10 minuto si chicken frozen. Sa bawang sibuyas na may timpla na, asin at betchin. So, ito na nga, inalo-halo ko siya ng mabuti. Medyo malakas na yung apoy dyan. So, after nyan, lalagyan ko siya ng timpla. So, titimplahan ko siya ng suka. Titimplahan ko siya sa takal na 5 na takal ng serving spoon. 5 sandok ng serving spoon. So, after nyan, maglalagay din ako ng toyo, 5 takal ng serving spoon.
Yan. So, pagkatapos niyan, pakukuluan ko yung chicken frozen sa toyo at suka para manuot yung lasa ng linamnam sa manok. Gets nyo? Di ba nasabi ko sa inyo na isang kutsako siya, yung chicken frozen, na isang kutsako na siya sa apoy ng 10 minuto kasama ang ginisa ng bawang at sibuyas na may timplang asin at betchin. So, syempre, malinamnam yun dahil may lasa na. So, kailangan ko muna siya pakuluan sa toyo at suka. No, para manuot yung linamnam ng lasa ng panimpla sa adobo ng chicken. So, hindi ko na patatagalin. Nakita nyo na yung proseso. Ayan, pinakita ko sa inyo itsura. Pakukuluan ko na siya ng 10 minuto. So, ganyan. Nakita nyo na. Maraming nakakaalam sa inyo na ang favorite ko talagang ulam is chicken adobo. Kaya mahilig ako magluto niyan. So, after 10 minutes na napakuluan ko na si chicken frozen, sa toyo't suka na pinakuluan ko siya. So, kailangan din natin ng basahan, panghawak sa kamay, para hindi mapaso. So, ipapakita ko sa inyo, flex ko na kung anong tsura niya. O, diba? Medyo luto na nga yung manok eh. At kulong-kulo yung toyo't suka. So, hindi pa dyan natatapos ang procedure ng proseso. So, after nyan, maglalagay ako ng panimpla. So, bago muna yon, papakita ko muna sa inyo yung paggigisa-gisa. Ayan. Naamoy ko na mabango siya. So, hindi naman siya malansa dahil nahugasan ng mabuti. So, bago yan, itatoppings ko muna yung patatas na pinirito ko. Ayan, nakikita ninyo? And after that, kukuha ko ng malinis na tubig, yung mineral water na nakalagay sa kaserola, para pangsabaw sa lulutuin na chicken adobo. Ayan. Napadami yung kuha ko ng tubig na mineral water sa kaserola. Pero tatakalan ko siya ng 3 takal ng tasa. Para hindi masyado marami ang sabaw. So, ayan, tinakalan ko na siya ng sabaw, 3 tasa. Kung makikita ninyo, 3 tasa siya. Ayan. Tama lang yung sabaw niya. So, halagang 100 na manok yan na nabili ko sa talipapa. Naka-chop na siya ng pang-adobo style at kalating kilo yon. Diba? Madami na. So, ito na nga, ilalagay ko na yung panimpla. Ang pampasarap, walang iba kundi ang ginisa mix. At syempre, lalagyan ko din siya ng Knorr chicken cubes. Ngayon alam nyo na kung paano ako magluto ng adobo. Diba? Kakaiba yung proseso at procedure niya. Sa amin kasi mga Kapampangan, ganyan kami magluto ng adobo na manok. So, syempre, dahil ang mama ko magaling magluto, yan ang pagtuturo niya sa akin. So, kaya ngayon naman na marunong na ako magluto ng chicken adobo, pinakita ko na sa inyo ang proseso. So, ngayon hindi ko na patatagalin, nailagay ko na lahat ng panimpla. So, hindi ko na rin ito patatagalin dahil pakukuluan ko siya ulit kasama ang mga panimpla na ginisa mix sa chicken cubes sa apoy kasama ang sabaw. So, pakukuluan natin siya ng 10 minutes ulit. So, ayan, medyo inalo-halo ko siya ng konti. Yan, para yung lasa ng ingredients is medyo mahalo-halo. So, after that, tatakpan ko na siya at pakukuluan ng 10 minuto. Fast forward again, guys. Habang tumatagay ako ng kapeng barako, walang katapusang paborito kong kape. So, after that, eto na. Yan, luto na. Diba? Naku, takam na takam ako dyan. Kasi branch out na yan pagkain ko eh. 2:00 na ng hapon to ah. So, syempre, ito na yung lunch ko, ito na rin ang dinner ko. So, kung may matitira man dyan, is breakfast ko bukas. Dahil hindi naman yan mapapanis, dahil ang chicken adobo ay may toyo at suka. So, ito na nga, hindi ko na patatagalin, tinikman ko na si chicken adobo. Talagang ginutom ako ah. So, ito na. After that, ipakita ko na sa inyo guys. Ngayon, ipapakita ko na sa inyo. Pagkapatay ko ng apoy sa kalan, papakita ko na sa inyo yung kanin ko. So, ayan. 'Di ba? Mabango yung kanin ko, maalsa, sinandoming kasi. So, ito na. After that, naka-ready na rin yung plato ko, kubyertos, at yung kape ko na hindi pa nauubos. Yan. Habang kumakain ako, is magkakape ako ulit. Then, after that, is saka ako inom ng maraming tubig. Usually, mahilig talaga ako magkape. Araw-araw. Pero syempre, para iwas sa sakit na UTI, after ko magkape, umiinom din ako ng maraming tubig. So ito na nga, di ko na patatagalin, nagsasandok na ako ng kanin. At makikita ninyong ilalagay ko na yung chicken adobo na ulam sa plato ko. So makikita nyo kung paano ako kumain. Yan. 'Di ba? Marami ang nakakapansin na mataba ako. Lumaki yung braso ko, binti ko, legs ko. Syempre, dahil
malakas ako kumain. Nagtatake kasi ako ng vitamins at pagdating sa pagkain, alaga kasi ako ng chubby ko. Excuse me, hindi ako buntis ha, nagkabilbil lang ako. Sa totoo nga, may regla ako ngayon at nakasumpong yung dysmenorrhea ko. So ito na nga, hindi ko na patatagalin. Papakita ko sa inyo kung paano ako kumain. Marami ang nagtataka na bakit ang bilis ko daw tumaba, samantalang dati payat lang ako. Kasi sa totoo lang, makikita ninyo pag kumain ako ha. Ayan, papakita ko sa inyo yung pagkain ko. Yan yung pagkain ko. Sa totoo lang, nakita ninyo yung pagkain ko, mas marami yung kanin kaysa sa ulam. Kaya mabilis akong tumaba kasi mas marami ang pagkain ko ng kanin kaysa sa ulam. Mas malakas kasi akong kumain ng kanin at medyo mahina naman ako pagdating sa ulam. So, kaya kahit marami ako nilulutong ulam, is pang buong isang araw na talaga yung ulam na niluluto ko. Hindi naman kasi ako madaling magsawa. Syempre, kailangan magtipid. Bakit? First of all, kailangan natin magtipid sa budget. Bakit? Una sa lahat, nagtaas ang gasolina, nagtaas ang pamasahe, nagtaas ang bigas, nagtaas ang ulam, nagtaas ang grocery. Lahat ng bilihin ay nagtaas ang presyo, kaya kailangan natin magtipid. Kaya kahit may trabaho tayo, kahit malaki ang sweldo, kailangan magtipid para ma-maximize natin ang budget natin about financial at syempre about sa mga iba pang personal needs natin. Syempre, masyado pa naman akong maluho pagdating sa pagkain. Mahilig ako sa masasarap na pagkain. At isa pa, maluho ako masyado pagdating sa pag-shopping. Mahilig akong mamili ng gamit. Kaya yung sweldo ko ako nagbabudget na ma-maximize ko naman. So nakikita niyo kung paano kumain, walang kaarte-arte. So guys, hanggang dito na lang ang content ng vlog ko. Maraming salamat sa panonood and thank you for watching.